Amen. Hingal tayo. Iba na yung panahon ngayon. Amen. Oh, see? Dumami na. Amen. Praise the Lord. Pinagpawisan si Sister Coco eh. Nakasindi pa bang isi natin? Nakasindi bro? Ayan. So, yung pang mga bago, yung the one who just arrived, please take note, please, if you can put our cell phones in silent mode, just put them in silent mode, or better yet, if you can turn off our cell phones, at least for the next couple of hours. Amen. So, as a reminder, and of course, to inform our guests for our various programs for this week, tomorrow, Prayer Warrior, 8:30 to 10 in the evening. So, that's our opportunity po para manalangin tayo sa ating nag-iisang Diyos na buhay. That's 8:30 to 10 tomorrow, Monday. And then on Tuesday, Bereans Night, Bible study. Tapos na po tayo sa Genesis and Exodus. But tomorrow, pahinga po muna, ang ating pastor po, kayo po pastor, tuturo was. Okay. So ang ating pastor magtuturo tomorrow. So i-review po natin. Ano pa? Tuesday. The day after tomorrow, which is Tuesday. So sa Tuesday po, aralin po natin yung Genesis and Exodus once again. So i-wrap up po natin, i-discuss po natin yung mga essential items that need to be discussed for Genesis and Exodus. So mag-aaral po tayo noon, and then afterwards, we proceed with Leviticus. Next, brother, you sharing? Ha? Ganun daw. Ayun. So on last Friday of June, magkakaroon po tayo ng sharing sa OWA. So for the sake of our guests, we'll be having sort of a spiritual mission in what you call Overseas Workers Welfare Association. It's the Philippine Embassy, and we'll be giving a few items. We'll be sharing a few items to our underprivileged countrymen. So dito po sa tandaan po natin, last Friday of June. Okay, last Friday of June. So dagdag maging masig-asig po tayo sa ating pagbibigay. Malapit na. Huwag natin, tagal pa. Hindi po, maging masigasig po tayo. At so far, ito po yung kukulek, hindi po na-update to. Hindi po na-save. Hindi po na-save. So, so far, sa isang taon natin pagkukulek, nakalikom na po tayo ng 2 sack of rice, 5 kilos each. At mga canned goods po, so kukunti pa lang. Dagdagan po natin mga canned goods natin mga kapatid. Imagine nyo, ilang buwan na po yan. Ilang buwan po tayo nagko-collect. At so far, ang nakolect lang natin canned goods, 8. Dagdagan po natin mga kapatid, no? Para po sa mga kababayan natin to. Amen. So, what is, siguro, every sweldo, hindi, malapit na pala, June na, hindi na every sweldo, every week, pag mamimili po tayo ng mga kagamitan, mga canned goods or something, maghiwalay po tayo ng isang delata. Di ba, Sister Gwen? Huwag mo rin kakalimutan, nasawa ko. Isang delata, kahit ilan po tayo dito, kahit 40, once a week, ilan, mapupuno po yung box. So dagdagan po natin yung ating mga canned goods, please mga kapatid. Huwag naman expired, no? Pag bibili pa sa Shoba, check mabuti kung expired o hindi. Next, noodles siguro. Pwede na siguro yung noodles. Puro noodles na lang yung kainan. Okay, so noodles siguro pwede na. Soap, ito po yung soap na pang personal. So, dagdagan din po natin yung soap na, yun nga, pangligo, gano'n, yung mabango-bango naman na soap. At the same time, in addition sa mga personal soap, Brother Max, personal po ito, no? Yung mga pang sabon, pangligo. Now, kung pwede po natin dagdaganin ng sabon na panglaba. Ayun po ba? So, yung mga Tide, gano'n, kung may Ajax or what, ewan ko. So, yung mga panglaba po na pwede natin gamitin. So, pwede pong powder. Pwede ba powder, bro? Powder? Pwede rin, powder. Yung totoo naman powder, baka na may chalk na kasama, po natin gamitin yan. Amen. So, yung soap po. And then, clothes, siguro yan, pwede na po siguro yung clothes na, wag na muna magbigay ng clothes. Maraming salamat po sa mga clothes na binigay nyo. Sabi po ni Brother Max, maayos po, maganda raw po. So, wag muna mga clothes. Wag po muna mga clothes, ha? So, concentrate po tayo doon. And the next, kapatid, yan lang ba yung nakulak natin? Pambira talaga. Yan. Yung toothbrush po, tsaka toothpaste. Kung pwede po sa akin magdagdag ng toothbrush and toothpaste. Kumpletuhin na po natin, isang toothbrush, isang toothpaste. Ayan po. So at the same time, maglagay din po tayo ng mga, kung meron po kayong sobrang traveling bag, yung pangbiyahe po, no po.
So, traveling bag, para po sa mga kapatid nating lilipad na from OWA, kailangan po yung traveling bag. And at the same time, siguro, paano ko ba sasabihin to? Yung mga toiletries, ayan, yung mga personal na kagapitan ng kababaihan. Ayan. Hirap sabihin. Personal na kagamitan, alam niyo na kung ano yun. Pwedeng yung pandamit na pangloob, ayan. So, hindi po sa loob. So, yung pong mga personal na kagamitan ng pambabae na panloob, ayan, undergarments, at the same time, yung mga sanitary, alam nyo na kung ano yun. So, pwede po yun. So, yung pong mga personal items, yung po yung i-share po natin. But more importantly, of course, come last week of June, ang gagawin po natin, we're going to share the Word of God. Amen. And once again, we're going to reintroduce ourselves. Yung Jesus Christ, I am that I am church. Kasi for some time, natigil po ang ating evangelism dyan sa OWA. And this is the perfect opportunity, mga kapatid, to reintroduce the church sa mga kapatid natin sa OWA. Pakita natin that we have a good heart. Tandaan po natin, faith without works is dead. Amen po ba? Amen. So okay po ba tayo doon? Amen. So, amen. So handa na po tayo. So tandaan po natin, kailan po yung OWA? Last Friday na? Last Friday po ng June, so invited po kung ano. At wag mo natin kalimutan magbigay. Amen po ba? Amen. Amen. Ha? Oo nga po pala. Thank you yung aking asawa. Sa Friday po, Friday Worship Service Program, again, you're very much invited. And on Saturday, Don't Watch. Don't Watch is 5 to 6 in the morning. Mga brother and sister in Christ, you're very much welcome to attend. Early morning, we call it Don't Watch. So 5 to 6 in the morning. Welcome po kayong attend dito, and we're going to pray to the Lord. Amen. So what better way to start the morning than to praise and to worship the Lord. Amen po ba? Amen. So ngayon, now is the time to feed our spirits. Amen po ba? Nakahanda na po ba tayong lahat ngayon? Ngayon, i-feed po natin ating mga spirits. Dapat nauho po ba ang ating mga espiritu sa salita ng ating Panginoon? Amen. So without much further ado, be ready, be prepared, fasten your seatbelt as you'll be swept for your feet, as you'll be hearing a powerful message from the Lord entitled, The Power from High. Amen. I now give the floor to the message of the Lord, our head pastor, Pastor Sting Aguilar. Palakpakan po natin ang Panginoon. Thank you po, Brother Herbie. Good evening, brothers and sisters in Christ. Again, welcome po sa ating worship service, Sunday worship service. And also, thank you to our visitors tonight. Maraming pong salamat sa inyong pagbibisita sa aming munting church. So, on behalf of GCM, I would like to welcome you, and I hope once you leave this upper room, kayo po ay magdala-dala. You have to bring some blessings from God to our merciful God. And before we start our message, let's all arise and pray. Lord, once again, we thank you and we worship you tonight. And we ask you, Father God, to guide your servants. And I personally acknowledge your presence in our midst. Without your presence, Lord, we cannot do anything tonight. We thank you and we worship you. In your mighty name, in Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen. Mga magulang at mga kapatid, brothers and sisters in Christ,
At this very moment of time, the Church of God was being shaken by the enemy. Ang Church po ng Panginoon, the Church of God, was being shaken everywhere. Sapagkat the devil knows we are a part of the church that Jesus Christ built. And without the power from high, brothers and sisters, kapag wala po tayong kapangyarihan na nagmumula sa itaas, and we cannot do anything. Wala tayong power. We cannot fight against these principalities, against these strongholds, brothers and sisters. Kaya ang nangyayari po, nagiging talunan po tayo. And tonight, I would like to share this message, mga magulang at mga kapatid, na dapat ang bawat Kristiyano, every Christian must have this power from above. Amen. And I'm talking to you tonight, brothers and sisters, it is about the power of the Holy Spirit of God. Amen. And I believe, naniniwala po tayong lahat sa presence ng Espiritu Santo. Amen. Without the power of the Spirit of God, brothers and sisters, ang pagiging Kristiyano natin, it is nothing. Walang kwenta ang pagiging Kristiyano mo, mga magulang at mga kapatid, if you don't have this promise of God. Totoo po yan. And sometimes, ang nangyayari sa atin, because we don't have power, we don't even invite some people to share the Word of God. Amen. Alam po natin, brothers and sisters, within the past 80 years, sa nakalipas na mga almost 80 years from now, brothers and sisters, a keen interest has arose within the wide circles of Christianity about the subject of the baptism of the Holy Spirit. Marami pong mga argument about the power from high sa iba't ibang mga grupo ng Kristiyano dito po sa mundong ito. Katulad po ni Apollos. Like Apollos, a preacher at Ephesus, siya po isang preacher. Sa Ephesus, they have the religion but they don't have the Holy Ghost. He was an eloquent man. Marikit siyang magsalita. But sa kanyang pagpipreach, he don't have the power from high. Amen. Brothers and sisters, hindi lang mga preacher, not only the preacher and even or other people or like us, we must have the power from high. Amen. Yan po ang Holy Ghost. And like Apollos, during that time, they are unaware of the full promise of God. He knew only about the John baptism. Ito po yung outer baptism, yung kay John. But hindi niya kilala yung inner baptism sa loob natin. And that is the baptism of the Holy Spirit. Mga magulang at mga kapatid, tonight I want to share 3 important things about this message. First thing, I want to share what's the importance of receiving this experience. Ano ang importansya ng pagtanggap ng Espiritu ng Panginoon? Mga magulang at mga kapatid, every Christian sa mundong ito, dapat alam po natin, we have the experience how we can feel the Spirit of God. Dapat alam natin. Secondly, is the baptism of Holy Spirit is automatically once you become a Christian. At yan po ay mapapag-aralan po natin sa gabing ito. And thirdly, it is for us today
Sa modern church na ito, kailangan pa ba ang presensya ng Panginoon? Brothers and sisters in Christ, tonight the Word of God will give the answer to all these three important questions that arose among or within the Christianity at this present time. Alam po natin, maraming mga religion, they never believe in the baptism of the Holy Spirit. Amen. Kaya kung minsan, ang life natin hindi productive. Ang life natin as a Christian ay nagiging very dry. Kaya hindi natin mapipigilan ng ating sarili na ma-involve tayo sa mga worldly matter, sa takbo ng panahon. Hindi natin ma-avoid dyan. We are struggling in our life. Nag-struggle tayo. We cannot control ourselves. Kaya mga magulang at mga kapatid, it is time. Panahon na po. It is time to wake up. Amen. Amen po ba? Kaya kami po mga magulang at mga kapatid, patuloy po kaming nananawagan. It is time to seek the Lord. Panahon na po. Sapagkat we are in the last days. Amen. So, and tonight, our Lord Jesus Christ, mga magulang at mga kapatid, He want to bring us this important message before He ascended to heaven. In the book of Acts, chapter 1, verse 8, but you will receive power. Jesus Christ said, but you will receive power when the Holy Spirit comes on you, and you will be my witnesses in Jerusalem and in all Judea and Samaria and to the ends of the earth. Subalit tatanggap kayo ng kapangyarihang pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo at kayo'y magiging saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at sa Samaria at hanggang sa dulo ng daigdig. Amen. Brothers and sisters, the Word of God never pass away. Amen. Yan po ay kailangan pa hanggang ngayon until the end of the earth. Amen. Hindi lang po sa bansang Israel, but until the end of the earth, sakop po tayo dyan. So we must be tayo'y mga witness. Tayo'y magiging saksi to share ang power ng Panginoon. Bakit nasabi ng Panginoon ito bago siya umakyat sa langit? Mga magulang at mga kapatid, sapagkat alam ng Diyos, ang mundong ito ay nasa dilim. Kahit saan tayo pumunta, mga magulang at mga kapatid, nandyan ang kadiliman. Nandyan ang kasalanan. Amen. And God knows the weakness of a human nature. Alam ng Diyos ang human nature natin. Alam ng Diyos ang weakness natin. Alam ng Diyos ang kahinaan natin. Alam ng Diyos ang bawat iniisip ng tao. God knows what you are thinking right now, brothers and sisters. Amen. Kaya ang gusto ng Panginoon, maging witness po tayo hanggang sa mga panahon na ito. Maging fruitful tayo. Amen. And some people say, sometimes, you heard some people say, I would love to be a Christian. It is the only life to live. That's right. But I never made a good start because my problem is I can stay true. Hindi ako nagiging productive kung minsan. Nag-struggle ako. When I want to share the Word of God, I'm afraid. Why? Because you don't have the power. You don't have the power from high.
Hindi po ba? Ganun tayo, natatakot tayo. We are afraid to share the Word of God. We are ashamed to share the Word of God. We are ashamed to somebody to invite in the church. Meron tayong spirit of fear. Why? Because you don't have the power from I. Amen. Amen. And the reason for this, brothers and sisters in Christ, whether you admit it or not, because we are not fully repented. Hindi pa talagang tayo nagsisi sa ating pagiging Kristiyano. We don't want to repent. Why? Because you want to engage in worldly things. At the same time, you will engage yourself in spiritual things. Amen. And remember, you cannot serve two masters at the same time. Once na binigay mo na ang sarili mo sa Panginoon, you have to walk straightly to God. That's all. My dear brothers and sisters, huwag ka nang mag-wish na baka mawalan ako ng kakilala, mawalan ako ng acquaintance sa aking mga friends. No! God will make a way, brothers and sisters, as long as you wish to prioritize God in your life. God will provide everything, all the thing you wish. Ganyan ang Diyos. Remember, God is alive, brothers and sisters. Buhay ang Diyos. Alam niya ang pangangailangan po natin. Alam niya ang gusto mo, kapatid. Alam niya ang nararapat sa iyo. Kapag binigyan mo ng priority ang Panginoon. Amen. Now, tonight, let's see the contrast between the Israel of the Old Testament and the Church of the New Testament. Tingnan po natin sa gabing ito ang pagkakaiba ng Israel during the Old Testament and the Church of God during the New Testament. Amen. So, before God chose Israel to be His witness. Amen. Amen. In the midst of the pagan nation, mga heathen nations. Amen. Because during that time, ang lahat ng mga bayan nakapaligid sa Israel, they are pagans. They are involved in idolatry po. Sumasamba sila sa mga Diyos-Diyosan. Yan ang mga tao during that time. So ang ginawa ng Panginoon, so what God did, God gave them a leaders of His own choosing. Ang Diyos siyang pumili sa mga leader. Okay, I will be the one to choose a leader for you. Sapagkat ang Diyos, mahal niya ang bansang Israel. Amen. So, itong mga leaders na ito, they work some miracles in the midst of this pagan nation. Nagpakita sila ng miracles by the power of God. Amen. And God gave them a laws and rules to follow. But what happened to the Israelites people? Again, they miserably failed. Nagkaroon sila ng failure sapagkat matitigas ang ulo nila. Amen. Once they will pray, God will give them the answer, but later on they will turn again into sin. Babalik na naman sila sa kasalanan. Amen. Always they renew their vows to God. Lord, hindi na kami magkakasala. Lord, manatili na kami sa iyo. But again, in a few years' time, in a few moments again, they will go back to sin, brothers and sisters. And they are engaged in breaking God's laws and back to sin. Yan ang mga Israelites during that time, brothers and sisters. So what God did, so He punished the Israelites. Sila'y naging talunan sa bawat giyera na kanilang inaarap. Amen. And most of them, they became prisoners of other countries, like in Babylon. Naging bilanggo po sila.
Dumaan sila sa taggutom, mga magulang at mga kapatid. They were being punished by God because they always go back on sinning. Yan ang problema during that time. So what is the answer to this condition? The Holy Ghost was not yet given during that time. Because the one true God, when He manifested in flesh, Jesus Christ was not yet glorified. They don't have the power. Kasi hindi pa nangyayari ang pangako. If you are reading the Bible, you know what I mean. Amen. Amen. Now, God's plan for power in each individual life had not yet come into effect. But in this dispensation of grace, now we are now in the so-called dispensation of grace, brothers and sisters. Ang biyaya ng Panginoon ay nasa atin na ngayon. We are now under the New Testament times. We are under the dispensation of grace. Amen. So, what God did now, brothers and sisters, He has chosen His church to be His witnesses in the midst of a world drunk with sin. So, ang Diyos ngayon sa New Testament ay pinili niya mismo ang kanyang church sa kalagitnaan na magiging saksi ang kanyang iglesia sa kalagitnaan ng mundo na ito na nalulunod na sa kasalanan. Amen. What is our situation now? Crime is very rampant everywhere. North, west, south, east, nandyan ang krimen. Sa atin na lang, sariling bansa, ang kabaklahan ay very rampant. It's all over. Kaya lagi kong sinasabi, maging sa mga media people, sa loob ng show business, brothers and sisters, kapag bakla ka, madali kang ma-employ. It's very rampant ang crime. Father, mga magulang, rinerape yung mga anak. Amen. Maraming biktima ngayon. Kaya ang kalaban, mga kapatid, ang unang-unang dinidestroyed ng kalaban, ang mismong pamilya natin. Naniniwala po ako yan. Naniniwala po ako sa ngayon. Ang pamilya mismo, ang pamilya mo mismo, ito ang papasukan ni Satan. Kaya anong nararamdaman po natin? Anong problema ng bawat pamilya kahit sa mundo? Ang problema, financial. Diyan ka titiraan ni Satan. Through financial. Amen. Lalong-lalo na kapag alam niya na you are true believer. Ako, kasalukuyan in my part. Nararamdaman namin ang pagsishake na ito. Kaya tayo po'y maging aware sa darating na isang sandali. Wawasakin ka ni Satan. Kaya kung wala ang power ng Panginoon sa iyo, without the power of God in your life, you will be failed, brothers and sisters. Kaya dapat ang power ng Panginoon na yan, maranasan mo pa, brothers and sisters, ang bautismo na yan sa magitan ng Santong Espiritu, dapat ma-experience mo sapagkat yan ay pangako ng Diyos sa ating lahat. It is not only a promise for the few, but to all Christians sa mundong ito. But ang nakakalungkot, maraming Kristiyano, they don't know anything about the power of the Holy Spirit of God. Akala nila, basta naging born again na siya, Kristiyano na siya. No! You must possess, you must be baptized
in the power of God. Mabaptize po tayo dapat. At yan ang magbibigay ng guidance sa atin. Amen. May mga kapatiran tayo dito dahil nakikita po natin sila. They received the Word of God with gladness. They are obedience in the Word of God. Anong nakikita natin pamumuhay nila ngayon? Once they pray, brothers and sisters, nandun yung power ng Lord sa buhay nila. Ano man ang inihiling nila sa Panginoon, inihingi nila sa Diyos, binibigay ng Panginoon. Why? Because the power is in them. Nasa kanilang power ng Panginoon. Amen. Amen. Now, is this church now will going to fail like the Israelites did? My dear brothers and sisters, the church of God now will never fail. It will never fail because there is only one church. Isa lang po ang church ng Panginoon. And I can tell you right now, this is more church is belong to the church that Jesus Christ built. Alam ko, ang church na ito ay kabilang sa isang church na itinayo ng ating Panginoong Jesucristo. And I can prove you that, brothers and sisters, what God said in the book of Matthew. Anong sabi ng Panginoon? At sinasabi ko sa iyo, ikaw ay Pedro. At sa ibabaw ng batong ito ay tatayo ko ang aking iglesia. At ang pintuan ng daigdig ng mga patay ay hindi magtatagumpay laban sa kanya. And I tell you that you are Peter, and on this rock I will build my church. Hindi sinabi ng Panginoon, I will build some churches. Ang sinabi ng Panginoon, magtatayo lang siya ng isang iglesia, and the gates of Hades will not overcome it. That's why I don't believe kahit anong gagawin ng kalaban, the devil cannot destroy the church of God. Amen. In the past centuries, brothers and sisters, the church of God experienced terrific storms. Amen. And several attempts were being made to destroy every Bible. Nung nakalipas na mga panahon, ang mga tao, mga magulang, mga kapatid, those people who never believe in God, they destroyed the Bible. There is a persecution among loyal Christians. Nagkaroon po ng persecution, mga magulang, mga kapatid. And those who stood on the Lord's side, brothers and sisters, they were slaughtered. Sila'y pinatay by the thousand. And the rest they fed to the lions. Amen. Yan ang persecution na dinanas ng mga Kristiyano during that time. But the church of God failed? No. Patuloy pa rin ang church ng Panginoon hanggang sa mga panahon na ito. Amen. Because the God that we worship is the God of Abraham, Jacob, and Isaac. Ito ang Diyos na pinapangaral po natin, brothers and sisters, who inspired every pages of the Bible. Amen. And His Word preserve it until now. The Word of God is powerful. Amen. So man's determination to put it out, the Bible, it failed, brothers and sisters. And the Church of God will never fail during the dispensation of the grace, unlike the Israel during the Old Testament times. Amen. Amen. Anong nakikita po natin in the book of Matthew? Again, in the book of Matthew, chapter 24, verse 12, because of the increase of wickedness, the love of most will grow cold. Ang kasama ay lalaganap, kaya't manlalamig ang pag-ibig ng marami. Nangyayari po ba ito? Nangyayari na ngayon. Sa church lang. In this church, hindi po kayo makakarinig ng mga messages
na iniipo-ipo namin kayo sa likod. No. Lahat tayo makasalanan. We are all sinner. Amen. Kaya dito ang mga church, ang mga messages po natin dito ay nanggagaling mismo sa Panginoon. Hindi nanggagaling sa amin. At kung anong nakikita ng church, Panginoon sa church, yan ang gustong iparating ng Panginoon sa inyong lahat. Hindi po namin kayo iniimas-imas. Kahit nagbibigay ka ng malaking tithes, wala akong pakialam. Wala akong pakialam. As long as I can share you the power of the Word of God, ang gustong iparating. Kaya kung minsan maraming nang lalamig, why? Sapagkat ang church, ang gusto lang niyang marinig, yung maganda sa kanyang bibig. Ay sa kanyang tenga. Yan lang ang gusto ng mga church goers, mga magulang at mga kapatid. Once na natamaan mo sa kanyang ginagawa, ay hindi na papasok dito. Ganun pala sila. Ganyan ang tao hanggang sa manlalamig na. Amen. Kaya yung kasunod na verse niyan, ang magtitis hanggang wakas, sila lamang ang maliligtas. Ang mananatiling tapat, sila lamang ang maliligtas. Amen. Amen. Kaya tayo mga magulang at mga kapatid, we are afraid. We are unwilling to pay the price. Amen. Hindi tayo makapagtiis. Kapag sinabi ng sarili mo, huwag kang mag-aten, hindi ka mag-aten. Matulog ka na lang, matulog ka na lang. Maglaro ka na lang, maglaro ka na lang. Why? Because you don't have the power of God. And that's the reason. Kaya ang church, ngayon mga magulang at mga kapatid, maraming church na natutulog. Amen. But still, brothers and sisters, the God's promised church, the church that God promised, yan po ay patuloy. It will be fulfilled. Maging si Paul, anong sabi ni Paul? In the book of Ephesians chapter 5, verse 27, ginawa niya ito upang ang iglesia ay mayarap niya sa kanyang sarili bilang isang malwalating iglesia na walang anumang dungis ni kulubot. Ni kulubot man, upang ito ay maging banal at walang kapintasan. Yan ang gusto ng Panginoon. Gusto niya tayong lahat ay maging banal. Amen. Yan ang gusto ng Panginoon. Maiyarap tayo sa kanyang sarili. Makita niya darating ang panahon, mga kapatid, lahat tayo ay walang kulubot. It means walang sala. At least tayo po ay ang tinatawag na mga banal. Amen. Kaya brothers and sisters, kung hindi pa po tayo magbabago ngayon, ano pang hinihintay natin? Nandiyan ka na sa tamang church. You have to do yung mga bagay na dapat nararapat. Nakikita natin ang daming mga silyang bakante. It is not a matter na maraming nakabakasyon, brothers and sisters. But if you will move, if you have the power of God, alam po ninyo kapag nagsishare tayo ng Word of God, hindi naman ikaw ang nagsishare eh. Ang Diyos mismo, ginagamit lang ang bibig mo. Ginagamit. Huwag kang matakot. Wala akong alam na verse para ma-share. Huwag kang matakot. Kapag sinabi mo, alam ng puso, alam ng Diyos ang puso mo. Kapag sinabi mo, Lord, gusto kong mag-share ng Word of God. Okay, go! Ang sabi ng power ng Panginoon sa iyo. Go! What shall we do? We have to go. And God will use your mouth to share His Word, brothers and sisters. If you have the power from I. So, what is the secret of the church now? Bakit nagiging matagumpay ang church? Ano ang nagiging sikreto? The secret of the church, upang ito ay maging victorious church, mga kapatid,
ang patuloy na pakikinig at pakikinig sa salita ng Panginoon. And you must stay obedient in the Word of God. Amen. Amen. Sapagkat ang gusto ng Panginoon, mapulfill ang kanyang pangako. Amen. Kaya sabi ng Panginoon, and you shall receive the power after the Holy Ghost is come upon you. Once the power of God nagdwell na po sa atin, brothers and sisters, nagdwell na sa atin, naging Spirit-filled Christian ka na, brothers and sisters in Christ, it is easy to move on. It is easy to move on. Sapagkat ikaw na, hindi na ikaw ang nagdadala sa sarili mo, mismo ang Panginoon na. Amen. Why, brothers and sisters? Ang gusto ng Panginoon ngayon, maging united ang kanyang church. Tama ang sinabi ni Paul. Paul said in the book of Corinthians, maging Udyo o Entel, alipin man o malaya, tayong lahat ay binautismuhan sa iisang espiritu upang maging isang katawan. Tayong lahat ay pinainom sa isang espiritu. For we were all baptized by one Spirit so as to form one body, whether Jews or Gentiles, slave or free, and we were all given the one Spirit to drink. Isa lang ang espiritu natin, brothers and sisters. Amen. So nakikita po ninyo ang plano ng Panginoon. For by one Spirit, brothers and sisters, tayo nagiging isang tapat na membro ng church. Amen. Kaya kapag nagkakaroon na ng ibang-ibating espiritu sa loob ng church, tandaan po ninyo, God is a God of order. Amen. Although ngayon, hindi po natin mapuro. A lot of Christians, they are being used by the devils sa mga panahon na ito. Ang gusto nila talagang ma-shake ang church ng Panginoon. I cannot tell you that the church is pure. I cannot tell you that, brothers and sisters. But I can tell you na maraming ginagamit ang demonyo ng mga Kristiyano sa mga panahon na ito. Amen. And remember, brothers and sisters, isa lang ang ulo ng iglesia. Amen. Anong sabi ni Paul in the book of Colossians chapter 1 verse 18, siya ang ulo ng iglesia na kanyang katawan. Siya ang pasimula, siya ang panganay na anak, ang unang binuhay mula sa mga patay upang siya ay maging pangunahin sa lahat. And He is the head of the body, the church. Tandaan po ninyo, we are only one body. Amen. Amen. Kaya ang power ng Panginoon ngayon, ang wish ng Panginoon to fill us with His Spirit sapagkat maging ang kanyang mga propeta, yan ay mga pangako. And that is the promise of God ever since. Maging kay Ezekiel at maging kay Joel, yan ang pangako ng Panginoon sa kanila. Anong sabi ng book of Ezekiel? Ang sabi niya, bibigyan ko kayo ng bagong puso at bagong espiritu. At ang masuwayin ninyong puso ay gagawin kong pusong masunurin. I will give you a new heart and put a new spirit in you. Ang sabi ng Panginoon. Amen. Again in next verse, pangako ng Panginoon yan. Another promises, bibigyan ko kayo ng aking espiritu upang makalakad kayo ayon sa aking mga tuntunin at masunod ninyong mabuti ang aking mga utos. Bibigyan tayo ng kanyang espiritu upang makalakad tayo ayon sa kanyang tuntunin. At bakit hindi tayo makakasunod? Why? Sapagkat you are not baptized in the Spirit of God. That's the promise of God, brothers and sisters. Amen. That is the promise of God. And I will put my spirit in you and move you to follow my decrees and be careful to keep my laws.
Kaya hindi natin magagawa yan, hindi natin nagagawa. Nagiging tamad tayo na sumunod. Why? Sapagkat we are not filled. You don't even know about the Spirit of God. Ang alam mo lang, nakikinig ka, nag-attend ka ng gawain, but the Spirit within, hindi mo alam. Kaya kung minsan ang buhay natin, punong-puno ng kapalpakan, brothers and sisters, sapagkat wala tayong guidance mula sa Panginoon. Amen. Maging si Prophet Joel, mga magulang at mga kapatid, is one of the greatest prophet. At binanggit niya ang outpouring ng Holy Spirit. Anong sabi ni Prophet Joel? In Joel chapter 2 verse 28, at mangyayari. And afterward, or it will come to pass, I will pour out my Spirit on all people. Tayong lahat, walang exemption dito, brothers and sisters. Your sons and daughters will prophesy, your old men will dream dreams, your young men will see visions. Nangyayari po ba ito? Nangyayari po ngayon. Ang daming nananaginip na makalangit dito. Amen. Ako lang kagabi, brothers and sisters, sa kabila ng aking karamdaman, pag nakaiga na ako, doon ako inaatake ng devil. Hindi ako halos makakilos sa sakit ng aking mga tuhod, brothers and sisters. But still, I believe in the promise of God. Pagtatayo na ako, halos hindi ako makatayo. Yan, nakikita po ni Pastora. But I praise God. Sabi ko, Lord, ayaw ko yung operasyon. Ayaw ko na magkaroon ng mansang katawan na ito, Panginoon, hanggang sa kunin mo ako. I believe in, naniniwala ako sa mga doktor, but I believe more than you, brothers and sisters. I believe you, God. Ilagay mo sa normal ang aking sarili. Amen. Si Ezekiel, si Joel, they are talking about the baptism of the Holy Spirit. They are talking about the baptism of the Holy Spirit that will come later on, brothers and sisters. Amen. Nangyari po ba ito? Nangyari. Nangyari ba? Saan nangyari? Tingnan po natin. Next verse. After so many years, nangyari po dun sa Jerusalem. Nung napos po sila, bumaba ang presence ng Panginoon. Sabi nila, hindi lasing ang mga taong ito. Gaya ng palagay ninyo. Alas 9 pa lamang ng umaga. These people were not drunk as you suppose. It's only 9 in the morning. Next verse. Ang nakita ninyo ay katuparan na ipinahayag ni Propeta Joel. No, this is what was spoken by the prophet Joel. Yung sinabi ni Joel. Nangyari. Amen. So, it is a fulfillment of God's promise given to Prophet Joel and Prophet Ezekiel. Totoo po ba? Totoo. Nangyari, brothers and sisters. Ngayon ang tanong, how come this prophet, they never experienced the baptism of the Holy Spirit? Bakit? Sila mismo, sa kanila galing ang blessing, sa kanila galing ang vision, sa kanila nangusap ang Panginoon patungkol sa Espiritu niya. Bakit sila mismo hindi sila nabaptize? Why, brothers and sisters? Bakit? Why themselves they never receive it? Anong sabi po sa Hebrews 11? Ang sabi dito, at dahil sa kanilang pananampalataya sa Diyos, nag-iwan sila ng isang kasaysayang hindi makakalimutan kailanman. Isang kasaysayang na hindi makakalimutan kailanman. Bagamat sila'y pinarangalan sa pamagitan ng pananampalataya, hindi nila natanggap ang ipinangako. They never received the promise. Amen. Nakukuha po ba niyo? Bakit hindi nila natanggap ang promise na yan?
Amen. Again, next verse, tingnan po natin. Sapagkat may mas magandang plano ang Diyos, kanino? Para sa atin. Tayong mga believers sa New Testament Church, upang sila'y hindi maging ganap, malibang kasama tayo. Nakukuha po ba ninyo? Ang sabi ng Panginoon, meron siyang mas magandang plano sa atin sa church na ito ngayon. Yan ang plano ng Panginoon, brothers and sisters. And that's the promise. Yan po ang pangako ng Panginoon. Ano? Yung puspusan ka ng Kanyang Espiritu Santo. And that is the promise of God. Amen. Amen po ba? Imagine, pangako niya sa atin ito, sa akin, sa inyong lahat, to whole nation. That is a promise of God, to baptize us in His Holy Spirit. Amen. Mga magulang at mga kapatid, the Gospels, the book, the Bible, both begin and end with the Holy Spirit message. Amen. If you will read the Bible from Genesis up to Revelation, it will end with the Spirit of God. It will start with the Spirit of God, then it will end with the Spirit of God. Amen. Ngayon, si John i-introduce the ministry of our Lord Jesus Christ. Amen. Tingnan natin kung anong ginawa ni John. Malapit na po tayo magtapos. In the book of Matthew chapter 3:11, I baptize you with water for repentance, but after me, John said, but after me comes one who is more powerful than I, whose sandals I am not worthy to carry. He will baptize you with the Holy Spirit and fire. Amen. Matindi po yan. Amen. Higit siyang makapangyarihan kaysa sa akin, ni hindi man lamang ako dapat magdala ng kanyang sandalyas. Sabi ni John, we can baptize you only in water, but Jesus Christ, will come after me to baptize you with Holy Ghost and fire. Amen. It is a big blessing, brothers and sisters, na maranasan mo. Na maranasan po nating lahat, mga magulang at mga kapatid. Blessing po yan kapag napuspos ka ng Santong Espiritu. It is a blessing from God. Mapalad ka kapag naranasan mo yan. Kaya ang dapat mong gawin, mga magulang at mga kapatid, pagbabago, magsisi ng iyong kasalanan at lumakad sa tamang daan. Amen. My friend, if you have not received this experience, brothers and sisters, the very mission for which Jesus Christ came into this world, ang pinaka-mission ng Panginoon sa kanyang pagdating dito, kapag hindi ka pa nabaptize, brothers and sisters, hindi pa na-fulfilled sa iyo ang promise ng Panginoon. Kapag hindi ka pa nabaptize, still the promise of God, hindi mo pa nararanasan. Amen. Jesus Christ, bago po siya umakyat sa langit nung siya glorified body na, brothers and sisters, nagbigay siya ng isang message. Ano yung message ng Panginoon? Tandaan ninyo, I'm going to send you what my Father has promised. Isusugo ko sa inyo ang ipinangako ng aking Ama
Kaya't huwag kayong aalis sa Jerusalem hanggat hindi kayo napagkakalooban ng kapangyarihan mula sa langit. Kapangyarihan mula sa langit. Nakinig ba itong 120? Nakinig sila. And they received the promise of God, brothers and sisters. Mga magulang at mga kapatid, natanggap mo na ba ang Holy Spirit? Did you receive the baptism of the Holy Spirit? Natanggap mo na ba? Brothers and sisters, in the book of Acts chapter 19, tingnan po natin. Habang nasa Corinto si Apolos, tinak naman ni Pablo ang mga dakong bulubundukin ng lalawigan hanggang sa makarating sa Efeso. Natagpuan niya roon ang ilang alagad. Next verse. At sila'y tinanong niya, tinanggap ba ninyo ang Espiritu Santo ng kayo sumampalataya? They are believers. Katulad natin na hindi pa tinanong ni Pablo, did you receive the Holy Spirit when you believe? Nung naging believer ka, nung naging born again ka, ang tanong ni Paul, natanggap mo na ba ang Espiritu ng Panginoon? They answered, no. We have not even heard that there is a Holy Spirit. The same question now arising in the midst of Christianity. Na born again ka, naging Kristiyano ka, but hindi mo natanggap ang pangako ng Panginoon. Nakakalungkot. So, is this experience for all believers today? Kaya kapag na-born again ka, hindi mo pa masasabing saved ka. Maliwanag po ba? Unless you will not repent, you will not receive the power from I, o yung baptism ng Holy Spirit. Ngayon, is this experience for all believers today? Ano pong sabi ni Dr. Luke in the book of Acts 39, sapagkat ang pangako ay para sa inyo at sa inyong mga anak at sa lahat ng nasa malayo, sa bawat taong tatawagan ng ating Panginoong Diyos. The promise is for you and your children and for all who are far off, for all whom the Lord our God will call. Amen. Ang pangako na yan ay para sa ating lahat, mga magulang at mga kapatid. Amen. So, tinanggap mo na ba ang Espiritu ng Panginoon? Imagine they are believers, but still, nung tinanong sila ni Pablo, tinanggap na ba ninyo na ang Holy Spirit? Hindi. We don't even heard about the Holy Spirit. Ganon din ngayon. Ang dami. Gusto mo bang ma-experience ito ngayong gabi? Gusto mo bang ma-experience ang bautismo ng Santong Espiritu? If you feel afraid, kapag natatakot ka, there's something wrong. Iniila ka ng maitim na pusa. Why? Sapagkat meron kang ayaw iwanan. Ang bautismo ng Santong Espiritu ay hindi po biro-biro. And God will not just baptize you with His Spirit unless ang puso mo ay meron pang mga stronghold at meron ka pang inaawakan, meron ka pang tinatago. God's Spirit will not enter in your heart as long as there are some strongholds that covering your heart. Kapag nandyan, nakapulapot sa puso mo, and God will not baptize you unless you repent and be baptized in the name of our Lord Jesus Christ. Tayo po'y tumayo. Amen. Are you blessed, church? Maliwanag po bang message, sister? And that's true. Yan po ay nangyayari na ngayon. Malapit na dumating ang Panginoon.
God will coming soon. If these words narinig na ninyo mula noon, you know, since I was born again during the 60s, naririnig ko na, sinasabi nila, from then on, always 50 years now, more than 50 years now, I'm always hearing the word, Christ will coming soon. Now, it will come to pass. Darating na, totoo. Parating na po. Sa isang saglit, brothers and sisters, mangyayari at mangyayari. Hindi po ako ang nagsasabi niyan, mismo ang salita ng Panginoon. Heaven and earth will pass away, sabi ng Panginoon, but my words will never pass away. Brothers and sisters, tonight, the Spirit of God is here. Nandito po ang Espiritu ng Panginoon. Yes, amen, Lord Jesus. I will not invite you to come forward just to show to somebody else that you want to baptize with His Holy Spirit. Even in your chairs, where you are standing right now, God is here. God is not confined in one place, but God is here. Kahit saan ka, brothers and sisters, once na nagrepent ka, nagsisi ka na yung kasalanan, sa gabi ito, nandyan ang Panginoon. God will baptize you tonight with His Spirit. Kahit saan ka, brothers and sisters. It is not a matter to come forward. Kung saan ka nakatayo ngayon, if you tell God, if you repent all your sins tonight to God and make a promise to God that I will going to leave all these things that I'm doing right now. Lahat ng mga bagay na hindi ka lugod-lugod sa Panginoon, surrender mo. Then tomorrow, you will going to start to walk with a new way. Bagong daan, a new road. Amen. Sabihin mo lang, Lord, I want to experience this. And right now, Lord, I want to repent all my sin. Cleanse me. Cleanse my heart. Linisin mo ang aking puso, Panginoon. Lahat ng aking mga kasalanan na nagawa mula nung ako'y nagkaisip, sa oras na ito, batid mo amang Diyos na banal. Tell God. I-confess mo lahat ng mga kahinaan mo, lahat ng weaknesses mo. You must confess to God, and right now, God will baptize you in His Spirit. Yan ang Diyos, brothers and sisters. Yan ang Diyos. Makapangyarihan ng Panginoon, brothers and sisters. But I can prove you, I can tell you right now, once you repent in the name of our Lord Jesus Christ, you will start and begin a new life. Lahat ng mga bagay na hindi mo na-fulfill, brothers and sisters, magkaroon ng fulfillment yan. Lahat ng mga nakaraan mo na hindi natupad, it will come to pass. You can do everything. Kaya kung may problema ka sa gabing ito, God will clear everything in your mind. Amen. Amen. Nakikita ng Diyos ang bawat patak ng iyong mga luha sa gabing ito. Nakikita ng Panginoon, brothers and sisters, ang kalungkutan na dala-dala mo. Nakikita ng Panginoon ang bawat pagkilos mo, ang bawat nilalaman ng iyong puso sa gabing ito. Simple lang, sabihin mo in a few words that coming from your heart, God, we ask you to fill my heart with your Spirit. Simple lang, hindi na kailangan ng mahabang pananalita. Simple lang, brothers and sisters, just tell the truth to God. Just confess your sin to God. That's all. Then God will baptize you with His Spirit.
Amen. Lord, buong puso po kami nagpapasalamat sa gabing ito. Salamat po, Panginoon, sa presensya ng iyong Santong Espiritu sa aming kalagitnaan. Salamat po sa iyong pag-ibig sa amin. Salamat po sa gabing ito, Panginoon. At naniniwala po ako, Lord, ang gabing ito ay plano mo po sa amin. Alam ko, Panginoon, walang nasayang sa bawat minuto na pananatili po namin sa upper room na ito. And we believe, Lord, it's a blessing from you para sa aming lahat. Kaya sa gabing ito, nagpapasalamat po kami, Panginoon, sa lahat ng mga nandito, Panginoon. Batid mo po, Panginoon, ang kanilang mga bagay na ninanais, ang kanilang mga bagay na gusto nilang mangyari sa kanilang buhay, Panginoon. Lord, forgive us. Patawarin mo po kami sa lahat ng aming mga kakulangan. Kung minsan, Panginoon, nawawalan kami ng control sa aming sarili, Panginoon. But Lord, we ask your forgiveness sa lahat ng mga kasalanan na ito. Patawarin mo po kami, pakalinisin mo po kami, Panginoon, saliksikin mo po ang aming mga puso upang kami po ay malayang lumapit sa iyo, sumamba sa iyo sa Espiritu at sa katotohanan. Maraming salamat, Ama. Maraming salamat sa gabing ito, Panginoon. We thank the power from high. At ito pong power na ito, Panginoon, ay nanggagaling sa natatanging pangalan mo lamang. In Jesus' mighty name we pray. Amen. 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 Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Salamat po, Panginoon, sa napaka-power po ng message. Power po po, Panginoon. Damang-dama po natin ang presensya ng ating Panginoon. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Lord. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Yes, Lord. Bago po tayo mag-worship sa Panginoon, gusto ko lang pong basahin dahil ang ating po Diyos ay makapangyarihan sa lahat. Sa Jude 25, sa isang Diyos na ating tagapagligtas sa pamamagitan ni Yesu Kristo na ating Panginoon ay sumakanya nawa ang kalwalhatian, ang karangalan, ang paghahari at ang kapangyarihan sa una-unahang panahon at ngayon at magpakailanman. Amen. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Yes, O Lord. Hallelujah, Lord. Yes, O Lord Jesus. Let's worship the Lord right now. Hallelujah. Yes, O Lord. Hallelujah. Majesty. Hallelujah. Majesty, worship His majesty. Unto Jesus be all glory, honor, and praise. Majesty. Hallelujah. Majesty, kingdom authority, forever
Hallelujah. Yes, someone praise. Hallelujah. Unto Jesus be all glory, honor, and praise. Please, yes, Lord Jesus. Lift up from high the name of Jesus. Magnify, come glorify Christ Jesus the King. Majesty, worship His majesty. Jesus who died, now glorified, King of all kings. Hallelujah. Jesus who died, now glorified, King of all kings. Oh, yes, Lord, hallelujah. Jesus who died, now glorified, King of all kings. Yes, Lord. Lord, we lift your name on high, O Lord Jesus. Hallelujah. Lord, I lift your name on high. Lord, I love to sing your praises. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you came to save us. Yes, Lord! Let the glory decay from the name from yes, Lord, to show the way from the earth to the cross, my debt to pay, from the cross to the
Lord. Hallelujah. Salamat po, Panginoon. Salamat po, Lord Jesus. Hallelujah. Oh, nang dahil sa iyo, Panginoon, kami po'y naligtas, oh Lord Jesus. Hallelujah. Lord, hallelujah. Nang dahil po sa amin, oh Lord, kayo po'y nagdusa sa krus ng Kalbaryo, Panginoon, nang dahil sa aming mga kasalanan. Hallelujah. Kaya kulang pa, Panginoon, aming mga sarili, O Lord, para maglingkod sa iyo. Hallelujah. Kaya Lord, hallelujah, narito, Panginoon, ang aming buhay. Inialay namin para sa iyo lamang, O Lord, na maglilingkod po kami ng tapat sa iyo, Panginoon. Oh, hallelujah. Hallelujah, Lord Jesus. Kaya, Lord, sa oras na ito, Panginoon, ipunin mo ang bawat isa, Panginoon. Hallelujah! Naniniwala ko na dyan ka, Lord. Lahat po ng may makaramdaman, in the name of Jesus Christ. Hallelujah! Kami po ay magaling na, Panginoon. Hallelujah, Lord Jesus. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Salamat po, Lord. Hallelujah. Bigyan po natin ng malakas na palakpak ang ating Panginoon. Hallelujah! 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 Amen. Naramdaman po ba natin yung ating Panginoon? Nandito po siya, no? Talagang, pakiramdam ko po kanina habang kukunti lang po tayo kung tutusin eh. Pero kanina, parang puno tayo dito, no? Naramdaman niyo po? Ang lakas eh, no? Pakalakas. Yun po yung ating mga spirit, nagpe-praise po tayo sa ating Panginoon. If we just allow yung mga spirits po natin, no, na mag-worship sa ating Panginoon, mawawala po yung inhibition sa mga puso natin eh. Nandiyan po ang Panginoon ngayon. Nandito po siya ngayon, mga kapatid. Nandito siya. At kung hindi nyo naramdaman, buksan po natin ating mga puso, mga kapatid. I assure you, nandito ang ating Panginoon ngayon. Palakpakan po natin ating Panginoon. Napakapalad natin, mga kapatid. Nandito tayo ngayon. Napakapalad natin. Napakagandang mensahe. Napakagandang mensahe. At pag-uwi po natin, pag-isipan po natin ang ating narinig. Pag-isipan po natin. If you want to receive the Holy Spirit, kausapin natin siya, kapatid. Hindi biro-biro ang tanggapin mo ang Holy Spirit. You have to be pure. Hingin mo sa ating Panginoon and you will receive the Holy Spirit. Ayan po ba, mga kapatid? Amen. Next, we go to the offertory portion of our Sunday worship service program. The offertory exhortation will be led by Brother Ed, to be followed subsequently with the offertory song to be rendered by Sister Kathleen. I now give the floor to Brother Ed. Amen. Lahat po tayo magsita. Praise the Lord. Tayo po'y sitayo, panandalian. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon, hanggang ngayon po, talagang daman-daman po presensya ng ating Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Buksan po natin ang ating Bible sa Isaiah 48. Hallelujah. Isaiah 48 verse 17. Hallelujah. Nandiyan na po kayo. Babasahin ko po sa NIV Tagalog. Hallelujah. Sabi, nasusulat po dito, ganito ang sabi ng banal ng Israel, ng Panginoon mong sa iyo'y tumubos. Ako si Yahweh na iyong Diyos,
tuturuan kita para ka umunlad. Papatnubayan kita saan ka man pumunta. Amen. So tayo po ay makakaupo muna, panandalian. Praise the Lord. Hallelujah. Kung papansinin po natin yung mga ating pong binasaan o dalawa pong bagay na mahalagang sinulat po dito. Yung pong tuturuan kita, sabi po ng Panginoon. At yung pong papatnubayan. Amen. So, tunay na po, no, ang Panginoon po sa pamagitan ng kanyang mga salita, tayo po ay natututo. Di po ba? So, alam po nating lahat na hindi po bababa ang Diyos dito para po siya magsabi kung ano po ang ating gagawin. Siyempre po, ginagamit po yung ating mga pastors para po sila ay tayo po turuan nila kung ano po ang dapat gawin. Ngayon pong gabi ay kung tayo po ay susunod sa kanyang pong kalooban, naniniwala po ako pagpagpalain po tayo ng Diyos. Amen? So, palagi po nating narinig nito sa pulpito na po, yung pong pagbibigay, yung pong sikreto ng pagbibigay. Di po ba? Na pag sinunod po natin ang Panginoon, garantisado po tayo pagpalain ng Panginoon. Dahil pag si Kristo na sa ating puso, lahat po ng gusto mangyari ng ating Panginoon ay susunod po tayo. Dahil wala na pong inangat ang ating Panginoon kung hindi ating kabutihan. Yung pong papatnubayan, di po ba yung mga pangako ng ating Panginoon? Palagi pong nandyan ang ating Panginoon. Kahit ano po ang ating ginagawa, nandyan po siya. Hindi po tayo iniiwan, hindi po tayo pinababayaan. Palagi po siyang nandyan. Napakaraming pong pangako ng ating Panginoon. Hindi lamang po yung ginagawa na po natin kabutihan, pero siyempre po yung pangako po niya na pag tayo po ay sabi nga po yung narinig natin kanina, magtitiis hanggang wakas, siya po malaligtas. Yung pong pangako ng Panginoon ay nandun po pag nakasama po natin ang Panginoon. Amen. Alam niyo po, meron po akong share sa inyo. Gasgas na po ito, kaya lang tunay po na nangyari ito. No po kasing bago po kami tumanggap sa Panginoon, Sister Bioli po nagtatrabaho nun sa Regency Salon. Tunay po nangyari ito dahil mula po noon kami po pinagpahalan sa ngayon. Sabi po niya, makakatip lang ako ng tending na bibigay ko lahat sa Panginoon. Sabi po niya. Ang Panginoon po ay susubukan po tayo kung hanggang saan po yung ating pinangako sa Kanya. Di po ba? So nung po nga po nung pinagabihan mo siya, nakatip ako, 19,500. Sabi po. So kulang pa sa pinangako niya. So ang ginawa po niya, dinagdagan pa para mag-eksakto ng 10 dinar. So, yung po pinangako niya sa Panginoon, binigay po niya. So, alam niyo po ba kung ano nangyari? Ang Panginoon po kasi, pag tayo po nagbigay ng gagaling sa puso, yan po ay magkakaroon ng mas higit pa sa inaasahan natin. Dahil po ng kinabukasan, binigyan po siya, nagka-customer po siya ng sika, at binigyan po siya ng 20 dinars. So, nagdumoble po, di po ba? So, alam niyo po, nung panahon na yon, dahil wala akong trabaho, sabi ko po, Kristo, bakit mo ibibigay ka? Dahil kakainin natin, wala eh. Sabi ko po sa kanya. So, wala po akong trabaho sa yung panahon na yon. So, ako po yung diniscourage ko po, Sister. Pero hindi po siya na-discourage. Talagang naging tapat po siya sa Panginoon. So, mula po noon, sa ano po, yung pong ginawa namin yun, pinagpala po ang aming buhay. Yung pong trabaho, wala akong trabaho, 1 year, 6 months. Yun po, binagyan po ako ng trabaho ng Panginoon. Napakaganda pong trabaho.
Siyempre po, hindi po bumaba ang Panginoon para po binigyan ako ng trabaho, pero siyempre po may gagamitin po ang ating Panginoon. Ganyan po mga lingkod. Amen? Praise the Lord. So, kung babasahin po natin yung sa verse 18, kung sinusunod mo lang ang aking mga utos, ang mga utos ko, pagpapala sana'y dadaloy sa iyo. Parang ilog na di natutuyo ang agos, tagumpay mo sana ay sunod-sunod parang dating ng alon sa dalampasigan. Di ba? Amen. So sabi mo niya, pagpapalay, dadaloy parang ilog. So wala pong katapusan yun. Yung pagpapala ng Panginoon, pag tayo po sumunod sa Kanyang kalooban. Amen po ba? So ngayon po, kung narinig niyo po, pumasok sa puso natin yung narinig ninyo, sigurado po, gawin po natin 100% po, hindi po ako nagsisinungaling sa inyo. Pagpapalay po kayo ng Panginoon. Amen? Praise the Lord. So tayo po tumayo. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Purihin ka sa oras na ito, Panginoon. Lord, nagpapasalamat po kami sa oras na ito, Panginoon. Hallelujah. Maraming salamat po sa mga magkakaloob, O Lord, na kanila pong pinagkaloob sa inyong harapan, O Lord Jesus. Pagpalain mo po, Panginoon, ang mga hantong na ito, Lord, na kanila pong ibibigay sa iyo, Panginoon. At ito po'y magamit lamang sa ikaunlad ng iyong banal na iglesia, Panginoon. Hallelujah. Maraming salamat po, Lord. Patuloy po kaming nagpapasalamat sa iyo. Hallelujah. Sa iyo po mga salita na narinig namin at patuloy po kaming natututo para sa iyo, Panginoon. Salamat po. Ito po ang aming samot dalangin. In Jesus' name, Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Salamat po sa Panginoon. So habang pong tayo po ay nagkakaloob, nais ko pong handugan ng isang awitin ang ating Panginoon. Hallelujah. Salamat sa iyo, aking Panginoong Jesus. Ako'y inibig mo at inangking lubos. Ang tanging alay ko sa'yo, aking Ama, ang buong buhay ko, puso't kaluluwa, di na makaya ng makapagkaloob. Mamahaling hiyas, may gintong nilukob, ang aking dalangin, O Diyos, ay tanggapin. Ang tanging alay ko, nawa'y gamitin. Ito lamang, Ama, wala nang iba pa akong hinihiling. Di ko akalain ako ay binigyang pansin. Ang taong tulad ko'y di dapat mahalin. Ang tanging alay ko,
iba pa akong hinihiling. Di kalain ako ay binigyang pansin. Ang taong tulad ko dapat halin. Ang tanging alay ko sa'yo, aking Ama, ang buong buhay ko, puso't kaluluwa, di na makaya na makapagkaloob, mamahaling hiyas ni gintong nilukob. Ang aking dalangin, O Diyos, ay tanggapin. Ang tanging alay ko nawa'y gamitin. O lamang Ama, wala nang iba pa akong hinihiling. Ang tanging alay ko sa'yo, aking Ama, ang buong buhay ko, puso't kaluluwa, di na makaya ng makapagkaloob, mamahaling hiyas ni gintong nilukob. Ang aking dalangin, O Diyos, ay tanggapin. Ang tanging alay ko nawa'y gamitin. Ito lamang Ama, wala nang iba pa akong hinihiling. Ito lamang Ama, wala nang iba pa akong hinihiling. Ito lamang Ama, wala nang iba pa akong hinihiling. Hallelujah. To God be all the glory. Amen. Hallelujah! Tayo po tumayo. Praise the Lord. Hallelujah! Ito po ang time. Bigay po natin yung the best sa ating Panginoon. Tayo po ay magpuri at umawit na may kagalakan sa ating Panginoon. Hallelujah! Purihin ang Diyos. There's gonna be a revival in this land. Hallelujah! There's gonna be a revival in the land. There's gonna be a revival in the land. From the north to the south, from the east to the west. There's gonna be a revival. There's gonna be a revival. There's gonna be a revival in the land. Hallelujah! Jesus is alive. Death has lost its victory, and the grave has been denied. Jesus lives forever. He's alive. He's alive. He's the Alpha and Omega, the first and last is He. The curse of sin is broken. We have perfect liberty. The Lamb of God has risen. He's alive. He's alive. Hallelujah.
victory, and the grave has been denied. Jesus lives forever. He's alive. He's alive. He's the Alpha and Omega. The first and last is He. Oh, the glass of sin is broken. We have perfectly guaranteed. The Lamb of God has risen. He's alive. He's alive. Hallelujah. Jesus is alive. Death has lost its victory, and the grave has been denied. Jesus lives forever. He's alive. He's alive. He's the Alpha and Omega. The first and last is He. Oh, the curse of sin is broken. We have perfectly guaranteed. The Lamb of God has risen. He's alive. Hallelujah. Jesus is alive. Hallelujah. Jesus is alive. Hallelujah. Jesus is alive. Hallelujah. My God, just! Buhay Diyos natin sinasamba. Hallelujah! Purihin ka, Panginoon. Hallelujah! Hallelujah. Sorry po dahil dumi na po.